Ahoy, kamusta mga wrap-up pips? Magandang yaman sa inyong lahat. Ah, Nabubuhay ba kayo sa mundo ng trading and scalping sa stocks, forex, crypto, lalo na forex or crypto? Nagagawa nyo na nga ba talagang ma-maximize? Hindi lang basta yung maximize yung kitaan, kundi ma-maximize yung idea ng trading scalping sa pamagitan na kaya niyang punan yung kabuang buhay mo per day, per week, per month. Diba? Kung nasa mundo kayo ng trading and scalping, actual nyo na nga bang na isa buhay, na isagawa, na yung trading set na yan, nagawa mo ng vampire ng boss, nag-retire at early age. Ngayon, kung sakaling hindi mo nagawa vampire ng boss at nag-retire at early age nang dahil sa pagiging day trader, hindi ibig sabihin isa kang tunay na pobre. Ibig sabihin lang yon, hindi ka masyadong nakakapag-value ng time kaya hindi mo kayang ipar ang boss mo at mag-retire at early age. Hindi mo pa kayang makaiwas sa pagiging kriminal. Yung pinapatay mo yung boss mo ng million times sa panaginip mo at sa isip-isip paningin mo sa tuwing pumapasok ka sa trabaho. Remember, million times mo na yan pinatay sa iyong damdamin. Kasi hindi mo siya magawang ma-fire. Hindi mo magawang mag-retire sa pinakagwapo at sexy mong edad. Hindi mo kayang makapag-back for good agad sa Pilipinas kasi nanatili ka sa mundo ng ganito. Playing safe. Dito ako sa abroad. Kinsenas ka tapos yan. Sure bet may pasahod. AKA segurista mode. Maraming taong nadali sa salitang segurista mode. Ultimo ako noong unang panahon trabahador pa lang ako. Tinamaan din ako ng lintek na yung segurista mode, aka playing safe, playing too safe. Sa pagkakakalang, sa Amerika, sayang green card, sayang citizenship. Bakit? Security ba ang green card? Security ba ang citizenship? Puta, maraming taga dun mismo, pobre. Di lalo na akong Pilipinong tangang bobo, wala namang alam by those years. Buti na lang, nakapag-realize ako at natuto ko na mag-value ng time. Diba? Kaya nga nakilalang Alex 11 nang nagawa natin mga bagay-bagay katulad ng fire ng boss, retire at early age, blah 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 blah, hanggang sa ayun na nga, naging guru tayo, nagturo tayo ng isang katutak na tao, lalo na isang katutak na OFW at kung sino-sino, regular na tao, may degree, walang degree, milyonaryo, businessman and woman, mga ganun mga nagiging estudyante ko ng mahabang panahon na, ilang taon, gano'n ka habang taon, mga isang dekada, na-guess nyo? So ngayon, sabihin na natin, hindi mo kayang i-fire yung boss mo ngayon, hindi mo rin kayang mag-retire at early age. Nasa abroad ka ngayon. O kaya, nasa Pilipinas ka, dito ka lang, wala ka sa abroad. Minimum wage earner, regular ka ng trabador is either 15,000, 20,000, 30,000 o 50,000 man ang sahod mo per month na keso gross income man o neto na income. Paano ba yung diskarte? Para hindi kayo ma-prostrate, i-compute na nyo ng maigi yung tungkol sa pera. Tungkol sa perang ginagastos sa araw-araw. Katulad nito, ang usually nating ginagastos na pera sa araw-araw, ganito. Ilaw, tubig, internet, tapos syempre phone, katulad ng mga cellphone load, since bihira lang dito ang postpaid sa Pilipinas, pang mayaman lang yung postpaid, pang mahirap yung mga prepaid, parang gano'n, di ba? Okay, meron naman mayaman ka pero nag-prepaid ka kasi mas convenient kasi sa postpaid, di ba? So yan yung usually araw-araw mong ginagastos bukod sa baon, pamasahe. Inang yan. 1, 2, teka, ulitin natin. Ilang item ba to, di ba? 1, 2, 3, 4,
5, 6. Diba? Baon kasi trabador ka, remember? Pamasahe kasi nagkatrabaho ka, nagko-commute ka and everything, diba? O kaya, minsan, pwede rin pang 7. Imbis na sana pamasahe, pang gas sa motor o ano, kotse. Yeah. Yan yung araw-araw nating panggastos. Pero usually, saan ka nga ba actual nabubuhay sa araw-araw bilang regular na tao? Nag-i-internet ka, nag-YouTube and everything, Facebook, blah blah blah. Napapakain ka ba nun? Hindi. Pag ginamit mo yung phone, sino kausap mo dyan? Mga chismosa, mga friends mo na hindi mo talaga tunay na friends, mga kinakausap mo na hindi mo talaga gusto na tao. At number 1, kung sakali, kung paano pakinabang yan, yun, tawagan ka na kung sino pinagkakautangan mo. Di ba? Ano pa? Tubig, yun, eto, kailangan mo to, araw-araw, anak ng puta, alam mo, pumasok ka sa trabaho, ang pantot mo. Tsaka ilaw, anong makikita mo, di ba? Kinakalaman ng ilaw, tubig, di ba? At ano pa? Syempre ito, yan yung mga araw-araw na kinakailangan mo. Katulad na itong pamasahe na everything na ito, di ba? Yan. Saan ka nabubuhay? Yan, tubig, ilaw. Di ba? Tubig, ilaw, kadalasan. Tubig, ilaw, tapos, syempre, common sense ba? Pero ano nga ba usually kinakailangan mo sa araw-araw para mabuhay? Di ito. Food. Kung yan pala ang problema natin sa araw-araw, ano ba yung computation na dapat iisipin? Di ganito. Magsimula tayo sa getong computation. 1,700 jasmine pang mayamang bigas 25 kilo. Isang buwan mong kakainin yan. Lalo na kung hindi naman ganun kalaking pamilya mo. Kunyari 3 lang kayo, 4 kayo. Isang buwan yung pwedeng pagkasahin. Bukod sa idea, yayamanin ka na nan. 1,700 eh. Ang layo niyan sa tag 50 pesos na per kilo. Ang layo niyan. Bukod sa ang layo ng presyo, ang layo din ng quality. Since pang mayaman nga, jasmine. Gets nyo? Tapos, tangke. Tangke para sa gas stove. Diba? Gas stove. Magkano yon? Sabihin na lang natin, 1,000. Up, 2,700. Isang buwan yan na consumable. Bigas at yung tangke. So, 2,700 ang problema mo sa isang buwan. So sa araw-araw, ang problema mo lang, pagdating sa pagkain, 1,700 divided by 30 days yan, araw-araw, ang problema mo lang, 56 pesos. Pang mayamang kanin. 1,000 times 30 days na, 1,000 times 30 days na gas stove mo. 1,000, divided by 30. Puta, 33 pesos lang. Para maluto mo na yung pagkain o yung bigas. Usapang luto. Ito yung inakala mo ng ulam. Di ba? So ngayon, tignan kayo natin. I-compute natin yun. Yung pang-ulam naman. Mag-start muna tayo sa 1,000 gas stove na lang, di ba? Ngayon, kapag nakaka 300 a day ka, 9K yan a month. 9K a month, di ba?
At syempre, kung nakaka 500 a day ka, 15,000 yun. Ngayon, pag nakita mo na yung mga ganyang klaseng computation, i-analyze mo itong mga gastusin mo kuno everyday sa kaliwa at gastusin mo the whole month o everyday dito sa kanan. Kung magti 300 pesos ka per day, kung magpa 500 pesos ka per day sa pagkain. So, iba yung magiging computation ng kabuang buhay mo sa loob ng isang buwan kung 300 versus 500 ang gastos mo. Di ba? So, ngayon, kung kabuang pagkain isang buwan sa 300, 9K yun. I-plus ngayon natin yung tubig, ilaw, internet. Tubig, ilaw, internet. Di ba? Sa talaga na lang natin, mag-stick tayo yung pang-average lang na gastusin. Yung pang-regular na tao para hindi masyadong too much naman yung demonstration para mas realistic yung mga pinagsasabi natin. So, ngayon, average mong gasto sa tubig ay 2,000. Sa kuryente. So, between 500 to 1,000 kung tutusin yung tubig. Sabi na lang natin 1,000 tubig mo since gastador ka, di ba? Lalo na kung pamilyado ka, tapos laba dito, laba dito, gagawa mo, anong klaseng pag-aaksaya ginawa mo sa tubig. Pero puta, ang laki ng 1,000 para lang sa tubig. Pero i-exaggerate natin ng konti. Kaya pagdating sa power, average talaga laging 2,000. Kapag medyo gastador ka pa, lalo na di aircon ka pang hinayupa ka, aabot ka ng 5,000 per month sa kuryente pa lang. So, isa talaga natin sa average lang na buhay ng isang tao. So, meron tayong gas isang buwan, tapos meron tayong isang buwan na bigas, isang buwan na tubig, ilaw, at isang buwan na ulam. Isang buwan na ulam. Okay, isang buwan na ulam, 10,000. And 9,000 lang. Masyadong too much yan. 9,000, isang buwan na ulam. So, i-compute natin, 10, 12, 13, 14. Sabihin na lang natin, total. Sabihin na lang natin, ang total nan is 15, 15 nga ba? 1, 2, mga sabihin lang natin, 15,000. Suma total. Guys nyo, 15. Ay, wala pa pala yung ano dyan. Ulitin natin. Wala pa pala yung internet. Teka, lagyan lang natin internet. Importante yung internet eh. Usually sa internet, gagastos ka around 2,000 din. 2,000. Kaso nga, kung ano lang yung importante na actual na ikabubuhay mo, yun lang dapat ang kinukompute natin. Pero pagdating sa internet, hindi na kasi sa luho eh. Necessity na yon. Pero kung ako lang, kunyari sa average na trabador, kahit wag ko lang ilagay yung internet. Tapos yung cellphone, papatche-patche na maglulog ka ng 50-50, 100 pesos. Pero hindi para umabot ka ng 1,000 pesos sa kaka-cellphone load. Diba? Pero sa ngayon kasi, very necessity na yung internet. Diba? Internet. Ngayon, pag kinumpute ngayon natin yan, ilagay pa natin yung 9,000. 9,000 na pagkain. Tang-inang yan. Patay tayo dyan. Magkano ngayon yan? 11, 12, 14, 15, 16. Puta, it's like 17,000 total. 17 nga ba? 14, 15, 16, 17,000. Round off na lang natin. 17,000. Puta, kung minimum wage earner ka 700 pesos, saka sabihin pa natin, pumapasok ka ng 30 days, 21,000 lang yon na gross. 21,000 lang yon gross. Bubudol-budulin ka muna ng SSS, pag-ibig, PhilHealth, tsaka taxation shit na yan. Tapos gugulpihin ka pa ng inflation. Tangina yan, ano matitira sa 21,000 gross income man or maging neto?
Di ba? Tapos, sinatalaga pa natin yan, kunyari, 30 days kang pumapasok. Wala naman total ng trabahador all the time na 30 days pumapasok every month. Usually, mga 22 days lang o whatever, di ba? Kasi Monday to Friday ka lang pumapasok, bihira ka lang nag-overtime. You see the way, sa talaga na lang natin, ganyan, 30 days kang pumapasok, 21,000 gross income. Magkano ngayon yan matapos ng kaltas? Rough estimation, mga 15,000 take home. 15,000 take home, 15,000 take home versus yung buhay mo. Ito yung buhay mo, aman, patay ka. Wala pa yung cellphone load mo, wala pa yung baon mo, pamasahe mo o panggas mo sa motor o sa kotse, patay kang bata ka. Pero wala naman nagkokotse yung regular na tao. Pero ang regular na tao, nagmumotor kasi ang daling ang mangutang ng motor. 50,000, 6,000, 100,000, puta, magkano lang ang down payment? 1,500, may motor ka na, di ba? So, usually, average, regular na tao, may motor. So, baon, tsaka panggas sa motor. Pero hindi ka na magagastos ng malaki sa may motor eh. 200 pesos o 500 pesos yata, whatever. Mga full tank ka na doon. Kailan mo pa uubusin yun, di ba? Hindi mo naman mauubos agad ng ganun yun. Pero na nga lang, kung nagkokotse ka, minimum, at least 5,000 per month. Kung nagkokotse ka, lalo na kung long drive lagi o malayo yung pinapasukan mo. Eh kaso nga regular na tao yung pinagbabasihan natin ngayon. So wala kang kotse. Nagmumotor ka lang. Ngayon, na-guess nyo, kahit maging gross or neto, yung 21,000 kapos. Kasi matapos ng budol-budol ng pag-ibig, SSS, taxation and inflation. Na-guess nyo? Kaya, dyan yung basic idea na walang yumayaman sa pagiging trabahador lang. Pero, ano bang solusyon para magampanan natin yung left to right na mga computation, estimation, calculation ng pang-araw-araw na buhay o monthly na buhay? Paano ba yung style niyan? Eh, di ganun get style. Unang-una, create multiple source of income. Eh, kaso, regular ka nga lang na tao eh. Wala ka masyadong that much high skill set. Tapos nagkataon, natuklasan mo nga yung about trading and scalping. O dito na nga yung babagsak. Yung talagang primary at tatalakayin ko sa video. Kung sumatotal pala, kapos ang 21,000 na gross or neto, ang gagawin mo, yung trading, etong usapang trading ay magiging pang-supplement sa kakulangan mo na pera para mabuhay every month. Just imagine this. Kung makaka $40 ka a day, sa pesos, $40 a day sa pesos, sabihin na natin sa 56, 2,240 yan. Eh magkano lang ba dapat per day ginagastos mo? Di ba ang per day 300 pesos per day times 30 days 9,000? Versus dito maka $40 ka a day At ang yan. Kahit mag 500 ka pa. Magkano ba ang 500 a day na pagkain? Magkano? Sa loob ng isang buwan, 15,000 yun. 15,000 a month. Nag-guess nyo? Yung 300 peso a day, 9K lang a month. Eh puta, maka $40 ka lang per day, eto na agad yung pera mo. Ilang 500 meron sa 2,000? Ilang 300 meron sa 2,000? Nag-guess nyo? So, ibig sabihin, kung 500 a day, ang kinakain o halaga ng buhay mo per day, tingin yan, di halos pang 1 linggo mo ng pagkain ito. Sa isang araw lang nakitaan na maaaring minuto o oras mo lang kikitain yung $40. Tapos, in-exaggerate na nga natin yan eh. Kung katutusin yung $40 na yan, nasa kalakaran lang yan sa pagiging day trader, nasa pang
tangang kita lang yan. Per trade, hindi per day. Nag-guess nyo? Pangtangang kita lang yan per trade, hindi per day. Pero in-exaggerate na natin, pangtangang kita, $40 a day sa pagiging day trader. Sa pool, ang 300 peso na pagkain mo per day o yung 500 peso na pagkain mo per day, kahit yayamanin ka, hindi ka naman totally nagwa 1,000 pesos per day sa bahay. Nagwa 1,000 pesos ka lang pataas kapag kumain ka sa labas. Guess nyo? So ngayon, yung pinag-uusapan natin, per day pa lang yan. Okay. E di i-compute natin, ilang trading days o chances na meron ka para yumaman ng whatever set of amount sa trading, forex, crypto, stocks. So usually MA20, 1 month yan na trading. Na-guess nyo? So ngayon, sige, i-compute ngayon natin ang $40 a day within MA20. Eh di syempre, eto, times 20 days. Times 20 days. Ita-times natin ng 20 days yan, suma total, magkano ngayon yan? $800. Na-guess nyo? $40 a day times 20 days. Yan agad ang kita. Ngayon, pagdating sa pesos, that's equivalent into 44,800. Na-guess nyo idea? $40 a day lang nakitaan. $40 a day nakitaan. Diba? Eh yung kinumpit natin kanina, kapos yung 21,000 na gross or neto. Since ang buhay mo ay nagkakalaga ng 17,000 na include lang pangmayamang bigas, jasmine, isang buwan na gas stove o tangke sa pagluluto, isang buwan minimum na gastusin sa kuryente na wala kang aircon, isa hanggang 2 electric pan lang ang katapat ng 2,000 pesos mo monthly. Tapos, eto, asyong aksaya ka neto, 1,000 pesos para lang sa water. Tapos, average na nakoconsume o ginagastos mo sa internet na wala namang kapararakan, YouTube, Facebook, TikTok, blah blah, kung ano pinaloload mo, Netflix, tapos magagastos ka ng 2,000 pesos sa internet, di mo naman talaga na ma-maximize na papakinabangan, di ka naman nagdinegosyo, blah blah, na-guess nyo? Sa madaling salita, pag-aaksaya lang yung pag-i-internet mo. Pero kung nagagamit mo sa pag-business yan, very well worth it, yung 2,000. Kahit mag 3,000 ka pa, very well worth it. Pero kung di mo pinangginegosyo yung internet mo, ang puta, nagsayang ka lang ng yaman. 300 pesos per day na pagkain. Ganyan na magiging future mo o yung sumatotal halaga ng buhay mo every month. Sige, 21,000 gross or neto. Pero usually, pag gross nga, yun nga, talo ka pa. Puta, jackpot na maka 15,000 ka, so kapos ka ng around, dito, sumatotal, negative ka pa ng 2,000. Diba? So ngayon, yung 2,000 na yan, habulin mo sa trading. Sa madaling salita, yung trading ay supplement sa kakulangan ng kung anumang sinasahod o source of income mo. Yung maka $40 ka lang per day, puta, laki na yan, 2,200. Eh pagkain mo lang sa isang araw, 300 o 500. Ilan bang 300 meron sa 2,000? Ilan bang 500 meron sa 2,000? Tapos yung kabuang buhay mo sa loob ng isang buwan bilang average na tao, nasa around 20,000 ka lang. I-versus mo ngayon dito. Tapos, yung kitaan pa na yan, nasa kitaan ng bong kita. Or,
kumita ng kita ng per trade. Per trade yan, mga Repa Pips. Okay, gusto natin. I-exaggerate pa natin ng gusto. Per day na lang. Per day. Nai-gets nyo? Bobo ka pa niyan, tanga ka pa niyan, hindi ka pa professional, hindi ka pa experto level na trader. Pero ganyan na ang magiging yaman mo. Potential yaman mo, lumalabas, ito ang magiging 100% success rate. Ngayon, yung mga ganyang klaseng pera, depende yan sa magiging performance at action decision making mo. Damo na palpak kang trader, hindi mo tatamaan ng 44,000 pataas per month. Na-guess nyo? Ang diskarte dyan, para hindi ka ma-frustrate sa kakat-day trade and scalp, kinakailangan, alam mo yung idea ng self-awareness. Para matanto mo hanggang saan ka lang maghahangad. Naghahangad ka ng pangmayamang kita, puta yung kokote mo naman, pampobre lang. Paano makikita ng pangmayamang kita? Gusto mong kumita ng pang-professional na kita, kaso puta, pampoplax yung alam mo bilang day trader. Na-guess nyo? Lalo na mga usual o common ang ginagawa ng tao, mga self-study lang. Google search, Pakpok search, search every fucking word online, nakiki-epal, buraot, nervous sa mga group chat and everything. Pero hindi nila nare-realize, wala naman silang natututunan sa ganun. Versus sa, rumekta lang sila sana mismo sa actual, physical, mentor, financial advisor. Bukod sa, dapat nagdaan sa formal training, sa mismong, sa art ng trading scalping. Iba yung mentor advisor mo sa time, emotion management, financial management, blah blah, lahat na yata ng management. Iba yon versus sa magiging actual mong knowledge na dapat na kino-consume o ina-acquire, ina-accumulate yung tungkol sa trading scalping all the way sa investing, di ba? Imagine mo na lang, sa loob ng isang buwan, yan na magiging pera mo. Sa loob naman, sa loob ng isang taon, eto na magiging sumototal na yaman mo sa loob ng isang taon. Sa loob ng isang taon, eto na 537,000. Pag kinumplete natin ang 20,000 mong buhay per month, sa loob ng isang taon, 240,000 lang yung buhay mo. Versus yung maging trader ka, pwedeng mag-skyrocket ng 500,000 to 1 million pataas. Nang hindi ka naman tunay na professional trader and scalper. Sige, i-compute ngayon natin kung nakaka $70 ka, nakaka $100 ka, blah 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 blah. Magkano kaya magiging future mo? Na-guess nyo? Magkano magiging future mo? Magkano ang magiging yaman mo versus sa versus humigop ka o manghimoy ka ng puwet ng boss mo? Magkano pwede maging yaman mo kung halimbawang nakaka $70 ka na lang? Kahit wag na yung $100. $70 na lang per day. $70 is 3,920. Ang $70 per day sa loob ng isang buwan, MA20, $1,400 yan. Sa loob ng 56, $1,400. Sa loob ng 56 na palitan, this is considered 78,000 may get. Versus, regular kang trabahador, regular kang tao, ang buhay mo lang, 20,000. Yung medyo mangahas kang mag-snack, mag-Jollibee, mag-Starbucks, at kung ano na pa, pa-deliver, grab and everything, yung 20,000 mo, pwede mag-skyrocket ng 30 to 50,000 a month. Sabihin na lang natin, yung average mong buhay ay naglalaro sa 20 to 30,000. So what? Who gives a fuck kung you can make this 78K a month? $70 a day bilang day trader. Don't get me started kung $100 naman ang ating kiko-compute.
Alam mo ba, ito lang kasimple yung computation eh. Which is yung $100, hindi imposible. Remember, nakita niyo yung mga YouTube video ko and everything. Putang dali lang kumita, $100 pataas. $100 is magkano? Sa peso, tanginang yan, 5,600. Kahit mag 1,000 pesos ka pang pagkain per day, ang laki pa rin magiging sukli ng $100 per day na kitaan sa trading, sa forex, crypto o stocks, di ba? Sige, sa loob ng MA20, magkano sumatotal niyan? Sa loob ng MA20, magkano sumatotal? Magkano sumatotal sa loob ng MA20? Eh di $2,000. Ah, $2,000. Magkano ngayon ang $2,000 sa pesos? 112,000. Anak ng puta, Repa Pips, malapit-lapit ka na sa middle class status. All you have to fucking do, make at least 100,000 per day bilang day trader and scalper. O kaya, kapag nakaka $50 ka lang per day, divide by 2. So, magkano ngayon to? 66,000. Di ba? Magkano ngayon? Magkano ang magiging yaman mo? 66,000. 56,000 pala. Di ba? 56,000. Eh, buhay mo nagre-range from 20 to 30K per month. Eh, 56,000 pa rin yung pera na yan kung etong record na to, ika 50% lang ang naging success rate mo. May 56,000 ka habang buhay mo ranging from 20 to 30,000. Puta, may sukli ka pa. Lalo na kung mananatili ka sa around 20,000 lang na buhay per month. Tapos is either tama mo itong 100% o 50%. Putang, malaki pwede mo iunlad, iyaman. Kesa manchupa ka ng boss. Guys, yung mga Repa Pips. Sana nga sa video na to nagkaroon kayo ng idea. Nang maintindihan niyo kung bakit marami nagpapakamatay na matuto nito mula sa akin man o sa kahit sinong pantsipelatong guro na gaya ko na real professional, may long years of experience, dekada experience, blah blah blah. Bahala kayo sa buhay nyo na mag-value ng time.